Ang pagiging ina ay hindi nabibili, pero ninakaw nila ang akin. Habang nag-aagaw buhay si Apple sa pagdodonate ng itlog para sa inang may sakit, nagpapakasarap si Vanessa sa Europa. Hawak ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Basura ka lang na binayaran ko. Sigaw ng demonyita. Pero ang luha ng isang ina ay magiging apoy. Handa siyang bawiin ang lahat. Hanggang saan ang kayang hamakin ng pusong nagdurugo para sa kanyang mga anak? Ang pagiging ina ay hindi nabibili, pero buong tapang nilang ninakaw ang akin. Habang nag-aagaw buhay si Apple upang isalba ang kanyang pamilya, nagpapakasarap sa luho ang babaeng umangkin sa kanyang mga anak. Basura ka lang na binayaran ko. Mariing asik ng demonyita. Ngunit ang mga luha ng isang ina ay magiging nag-aapoy na asero. Handa siyang bawiin ang lahat. Hanggang saan ang kayang hamakin ng pusong nagdurugo para sa kanyang sariling laman at dugo. Ayoko ng sirang anak, Luigi. Baka mahawa pa ako sa malas ng batang yan. Pirmahan mo na ang annulment papers dahil aalis na ako papuntang Europe. Ang mga malulupit na salitang iyon ay walang awang ibinato kasabay ng mga piraso ng papel na tumama sa mukha ng lalaking nakatayo sa labas ng salamin ng intensive care unit. Hindi alintana ng babaeng nagngangalang Vanessa ang lamig ng pasilyo at ang katotohanan na sa loob ng kwartong iyon ang 5 taong gulang na si Lina, ang batang namumutla at nakakabit sa napakaraming tubo. Si Luigi ay naiwang nakatayo. Unti-unting nadudurog ang puso habang pinagmamasdan ang paalis na bulto ng kanyang asawa. Tangay ang halos lahat ng pera at pag-asa ng kanilang pamilya. Ang pinto ay sumara ng may puwersa. Nag-iwan ng matinding kirot sa dibdib ng isang amang walang magawa, kundi ang umiyak ng tahimik para sa kanyang anak. Sa kabilang panig ng syudad, sa isang masikip at maalinsangan na pampublikong ospital, may isang babaeng walang kamalay-malay na ang malupit na tadhana ay papunta na sa kanya. Apple, pasensya na, pero tanggal ka na sa trabaho. Nag-pull out ng investment ang kumpanya ni Madam Vanessa, kaya nagbabawas kami ng tao ngayon din. Ang malamig na tinig ng kanyang manager sa kabilang linya ay parang matulis na patalim na bumaon sa kanyang dibdib. Nakaupo si Apple sa malamig na semento ng pasilyo ng ospital. Hawak ang mga barya at lukot na perang papel na kanyang maingat na binibilang upang ibili ng gamot ng kanyang nanay Rosa. Ang lalamunan niya ay biglang natuyo at nag-init. Parang may mabigat na batong nakadagan sa kanyang paghinga. Ang mga barya sa kanyang nanginginig na palad ay dahan-dahang nahulog, gumulong sa maruming sahig na hindi lumilikha ng anumang tunog, kundi ang pait ng kanyang pagkabigo. Ang paligid ay biglang umikot at ang mga pamilyar na amoy ng gamot ay tila naging amoy ng kamatayan at kawalan ng pag-asa. Paano na sila? Iyon ang katanungang paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang isipan habang ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Pinilit niyang lunukin ang pait. Pinunasan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo gamit ang laylayan ng kanyang kupasing damit. Huminga siya ng malalim. Pilit na gumuhit ng isang matamis na ngiti sa kanyang panginginig na mga labi at pumasok sa madilim na kwarto. Naroon ang kanyang nanay Rosa, nakahiga, mahina at umaasa sa makina para sa kanyang mga bato. Maingat niyang hinipan ang mainit na lugaw bago ito isubo sa matanda. Nay, kain na po kayo. Malamig na wika ni Apple kahit parang pinupunit ang kanyang lalamunan. Huwag po kayong mag-alala sa bayarin. Kakapromote ko lang po kanina. May pandagdag na tayo sa dialysis mo bukas. Ngunit ang kasinungalingan ay mabilis na nabasag. Lumapit ang isang nurse. Hawak ang isang mahabang listahan ng mga bayarin. Walang emosyong ipinaalala nito na kapag hindi na bayaran ng balanse, bago mag-umaga, mapipilitan silang itigil ang dialysis ng matanda at ilabas ito sa ospital. Nanlumo si Apple.
Ang nangiti sa kanyang mga labi ay gumuho, napalitan ng isang mapait na hikbi na mabilis niyang tinakpan ng kanyang mga kamay upang hindi marinig ng kanyang nag-aagaw buhay na ina. Lumabas si Apple ng ospital, naglalakad ng walang direksyon sa ilalim ng walang awang buhos ng ulan. Ang malamig na tubig ay humahampas sa kanyang mukha, naghuhugas sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Tumigil siya sa isang tulay, nakatingin sa madilim na tubig sa ibaba. Wala siyang balak na sumuko sa buhay, ngunit ang bigat ng mundo ay tila gusto siyang lamunin ng buo. Wala ng trabaho, walang pera, at ang buhay ng nag-iisang taong nagmamahal sa kanya ay unti-unting nawawala dahil sa kawalan ng katarungan. Paano bubuhayin ng isang taong patay na ang pag-asa ang isang taong nag-aagaw buhay? Saan siya kukuha ng himala sa mundong pinaghaharian ng mga walang puso? Ang tanging sumagot sa kanyang mga hikbi ay ang nakakabinging alingaungaw ng sirena ng isang ambulansya na mabilis na dumaan sa madilim na kalsada. Bumabasag sa katahimikan ng gabi, ang umaga ay dumating na may dalang malamig na simoy ng hangin, tila nakikiramay sa bigat ng bawat hakbang ni Apple. Sa loob ng isang maliit at madilim na opisina ng isang emergency employment agency, nakaupo siya sa gilid ng isang lumang silya, mahigpit na nakahawak sa kanyang luma at kupas na bag. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang patalim na unti-unting pumuputol sa pag-asa niyang maililigtas pa ang kanyang ina. Ang kailangan niya ay himala, at ang himalang iyon ay dumating sa anyo ng isang mamahaling puting sobre na inilapag ng ahente sa harap niya. Franco Residence, mataas ang sahod pero mahirap ang trabaho. Kailangan nila ng isang taong marunong mag-alaga ng bata pero handang magpanggap na sila ang ina ng mga ito. Ang mga salita ng ahente ay nagdulot ng panandaliang paghinto ng tibok ng puso ni Apple. Pagpapanggap, isang kasinungalingan kapalit ng pera. Ngunit nang maalala niya ang maputlang mukha ng kanyang nanay Rosa at ang mga tubo sa ospital, ang kanyang dangal ay mabilis na lumubog sa ilalim ng kanyang pangangailangan. Wala siyang ibang pagpipilian. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ni Apple ang kanyang sarili sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal. Ang mansyon ng mga Franco ay tila isang palasyo. Ngunit ang hangin sa paligid nito ay kasing lamig ng isang sementeryo. Sa loob ng isang malawak na silid na puno ng mga mamahaling kagamitan, nakaupo si Luigi. Ang kanyang mga mata ay malalim, madilim, at puno ng pagod. Walang bakas ng emosyon ang makikita sa kanyang mukha habang tinititigan ang nanginginig na si Apple. Hindi ko kailangan ng drama, Apple. Kailangan ko ng isang taong susunod sa bawat utos ko nang walang tanong. Ang boses ni Luigi ay kasing talas ng asero. Ang mga anak ko ay naiwan ng kanilang ina. Si Lily ay may sakit at si Liam ay nagwawala sa galit. Gagawin mo ang lahat para mapaniwala silang mahal mo sila. Pero sa sandaling matapos ang kontrata, kailangan mong maglaho na parang bulaso. Inilapag ni Luigi ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang nakasaad na halaga sa huling pahina ay sapat na upang mabayaran ang lahat ng utang ni Apple at maipagamot si Nanay Rosa sa pinakamagandang ospital. Ngunit ang bawat salita sa kontrata ay tila isang tanikala na handang gumapos sa kanyang kaluluwa. Bawal ang emosyon, bawal ang pagmamahal. Isa lamang siyang kagamitan na binayaran para sa katahimikan ng mansyong ito. Nanginginig ang kamay ni Apple nang hawakan niya ang pluma. Ang dulo nito ay tila mabigat na bakal. Sa bawat titik na kanyang isinusulat para sa kanyang lagda, tila naririnig niya ang boses ng kanyang ina na nagsasabing magpakatatag siya. Nang matapos ang huling kurba ng kanyang pangalan, naramdaman niya ang magaspang na tekstura ng papel sa ilalim ng kanyang mga daliri. Iyon ang gintong sandali ng kanyang sakripisyo. Isang pirasong papel na magliligtas sa kanyang ina, ngunit maaaring pumatay sa kanyang sariling pagkatao. Mula sa madilim na sulok ng silid, isang matandang babae ang tahimik na nagmamasid. Si Manang Fe, ang buem na nanilbihan na
ng ilang dekada sa pamilya Franco. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Apple. May kung anong pamilyar sa mga mata ng dalaga na nagpapatigil sa kanyang paghinga. Ang paraan ng pagkurap nito, ang lungkot na nakatago sa bawat sulyap, lahat ay tila isang anino mula sa nakaraang pilit na ibinaon ng pamilyang ito. Ihatid mo na siya sa silid ng mga bata, Manang Fe. Utos ni Luigi nang hindi tumitingin kay Apple. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo, nararamdaman ni Apple ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Tumigil sila sa harap ng isang pintong may nakapinturang makukulay na ulap. Ngunit mula sa loob ay maririnig ang tunog ng mga gamit na ibinabato at ang malakas na pag-iyak ng isang bata. Nang buksan ni Manang Fe ang pinto, isang kahoy na laruan ang mabilis na lumipad sa hangin. Hindi ito naiwasan ni Apple. Tumama ang matigas na dulo ng laruan sa kanyang noo na naging sanhi ng isang maliit na sugat na agad na nilabasan ng pulang likido. Napahawak si Apple sa kanyang ulo, ang sakit ay kumirot hanggang sa kanyang likod. Sa gitna ng silid, nakatayo ang 5 taong gulang na si Liam. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit at sakit. Ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Umalis ka rito. Hindi ikaw ang mami ko. Sinungaling kayong lahat. Umalis ka. Ang sigaw ng bata ay yumanig sa buong silid. Ngunit ang mas masakit para kay Apple ay ang makita ang sarili niyang dugo na pumatak sa sahig. Kasabay ng malamig na titig ni Luigi na nakatayo na pala sa likuran niya. Tila hinihintay kung paano niya haharapin ang unang pagsubok ng kanyang mapait na kasinungalingan. Ang init ng dugong dumadaloy sa kanyang noo ay hindi sapat upang madaig ang lamig na namamayani sa silid na iyon. Sa halip na sumigaw o magalit, dahan-dahang lumuhod si Apple sa harap ni Liam. Hindi siya natakot sa galit ng bata dahil sa mga mata nito ay nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Isang pusong sugatan at naghahanap ng matataguan. Hindi alintana ang sakit. Iniunat ni Apple ang kanyang mga kamay at marahang niyakap ang nanginginig na katawan ng bata. Noong una ay nagpumigla si Liam. Ang kanyang maliliit na palad ay humahampas sa balikat ni Apple. Ngunit hindi bumitiw ang dalaga. Ibinulong niya sa tenga ng bata ang mga salitang matagal na nitong gustong marinig. Nandito lang ako, Liam. Hindi ako aalis. Hahayaan kong ilabas mo ang lahat ng galit mo. Pero hinding-hindi kita iiwan. Unti-unting humina ang pagpumiglas ng bata hanggang sa ang kanyang mga kamao ay bumukas at humawak sa damit ni Apple. Ang malakas na sigaw ay napalitan ng mahihinang hikbi na bumaon sa puso ni Apple. Sa pintuan, nakatayo si Luigi. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakasara. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa tanawing iyon. Isang estrangherong nag-aalay ng yakap sa gitna ng dugong umaagos mula sa sarili nitong sugat. Nang sumapit ang oras ng hapunan, ang mahabang mesa ng mga Franco ay puno ng mga pagkaing banyaga na tila walang kaluluwa. Tiningnan iyon ni Apple Apo Maniniampo at muling naalala ang kanyang nanay Rosa. Tumalikod siya at nagtungo sa kusina kung saan naroon si Manang Fe na nagtatakang nakatingin sa kanya. Sa tulong ng matanda, naghanda si Apple ng isang simpleng putahe na puno ng alaala, ang sinigang na baboy. Ang usok na lumalabas mula sa mainit na sabaw ay nagdala ng bango ng sampalok at sariwang kangkong sa buong mansyon. Nang ihain ito ni Apple, ang 5 taong gulang na si Lily, nakapiling ang kapatid na si Liam, ay dahan-dahang lumapit sa mesa. Ang bawat higop ng mga bata sa maasim at malinamnam na sabaw ay tila nagpapakalma sa kanilang mga naguguluhang isipan. Sa gitna ng pagkain, biglang tumulo ang luha ni Lily. Ganito ang amoy ni Mami sa panaginip ko. Bulong ng maliit na bata. Si Luigi, na nakaupo sa dulo ng mesa, ay napatigil sa pagsubo.
Ang bawat kilos ni Apple, ang maingat na paghimay sa karne para sa mga bata, ang malambing na pag-alo sa kanila, ay tila isang himig na matagal nang nawala sa kanyang tahanan. Naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito bahagi ng kontrata, ngunit bakit tila ang bawat ngiti ni Apple ay nagdadala ng init sa kanyang naninigigas na puso. Isang mahalagang sandali ang naganap ng kailangang punasan ni Apple ang likod ni Lily pagkatapos kumain. Habang itinaas niya ang buhok ng bata upang ilagay ang bimpo, napatitig si Apple sa likod ng gabi ni Lily. Isang maliit na balat na hugis, kalahating buwan, ang nakaukit doon. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang balat na yon ay eksaktong katulad ng balat ng kanyang yumaong ama. Isang markang tanging sa kanilang pamilya lamang nagmumula. Nanginginig ang mga daliri ni Apple habang hinahawakan ang markang yon. Ang kanyang isipan ay lumilipad sa mga alaala ng nakaraan. Ngunit bago pa niya mahanap ang sagot sa kanyang mga katanungan, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang nakakatakot na tunog. Ang katawan ni Lily ay biglang nanginig at nanigas sa kanyang bisig. Ang mga mata ng bata ay tumirik at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. "Luigi! Si Lily!" Ang sigaw ni Apple ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, puno ng takot at pagmamahal na hindi na kayang itago ng anumang kontrata. Binuhat niya ang nanginginig na bata at mabilis na tumakbo sa pasilyo. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa bawat hakbang habang tinatawag ang pangalan ng lalaking may-ari ng kanyang kalayaan. Ngunit tila wala sa sarili dahil sa matinding takot para sa kanyang anak. "Hindi ako compatible, Apple. Hindi ako ang makakapagligtas sa sarili kong anak." Ang boses ni Luigi ay basag, tila isang marupok na kristal na nahulog sa semento. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng makinang nagbabantay sa bawat hininga ni Lily. Nakatayo ang makapangyarihang bilyonaryo sa tapat ng bintana. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging matuwid, ay ngayoy tila pasan ang buong daigdig. Sa kabilang dako, ang maliit na katawan ni Lily ay tila lalong lumiit. Sa gitna ng malalaking kumot, ang kanyang manilaw-nilaw na balat ay patunay ng unti-unting paghina ng kanyang tulyo. Lumingon si Apple sa bata at muli, ang kanyang mga mata ay napako sa likod ng gabi nito. Ang kalahating buwan na balat ay tila nagniningning sa ilalim ng ilaw ng ospital. Tinatawag ang isang ala-alang pilit niyang ibinaon sa limot. Ang bawat tibok ng puso ni Apple ay naging mabilis at masakit. Tila bumalik ang kanyang malay sa isang malamig at puting silid sa St. Luke's Hospital. 5 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang lamig ng bakal na higaan at ang amoy ng antiseptic na tila dumidikit sa kanyang balat. Sa panahong iyon, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang nanay Rosa na nangangailangan ng operasyon upang mabayaran ang utang na loob at isalba ang buhay ng kanyang kinalakihang ina. Pumayag si Apple sa isang lihim na kasunduan ang i-donate ang kanyang mga itlog sa isang hindi kilalang mag-asawa. Para ito sa pamilya, bulong niya noon sa sarili habang tumutulo ang luha bago siya itulog ng anesthesia. Nabalik lamang ang diwa ni Apple nang marinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok si Manang Fe, dala ang ilang gamit para sa mga bata. Ang matanda ay lumapit kay Apple at bumulong habang nakatingin kay Lily na mahimbing na natutulog. "Alam mo, Apple, himala ang pagdating ng mga batang ito." Panimula ni Manang Fe. Ang boses ay puno ng pait. 5 taon kaming naghintay. Si Vanessa, hirap na hirap siyang magbuntis noon. Sabi niya sa amin, sa St. Luke's daw siya nakahanap ng himala. Pero nung nanganak siya, ni hindi niya gustong hawakan ng mga bata. Parang diring-diri siya. Tila ba hindi galing sa sarili niyang katawan ang mga anghel na ito? Ang bawat salita ni Manang Fe ay tila isang kidlat na tumama sa isipan ni Apple. St. Luke's,
5 taon. Ang pagkasuklam ni Vanessa sa sariling mga anak. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Lumilikha ng isang katotohanang nakakalula at nakakatakot. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng kung anong bagay at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sa ilalim ng kanyang bulsa, nilapitan ni Apple ang higaan ni Lily. Sa gitna ng kanyang kalituhan, nakita niya ang isang ginintuang sandali. Ang maliit at payat na kamay ng bata ay tila naghahanap ng mahahawakan sa gitna ng kanyang pagkakatulog. Maingat na hinawakan ni Apple ang kamay na yon. Ang init ng balat ni Lily na dumikit sa kanya ay nagpadaloy ng isang kuryenteng tila nagsasabing, "Ikaw ito, nararamdaman kita." Hindi ito pakiramdam ng isang yaya para sa kanyang alaga. Ito ay ang sigaw ng dugo na pilit na kumakawala sa mga lihim ng nakaraan. Napatingin si Apple kay Luigi na hanggang ngayon ay nakatalikod pa rin, lugmok sa sariling dusa. Ang mithiin niyang protektahan ang lalaking ito at ang mga bata ay lalong tumindi. Ngunit kasabay nito ang takot na baka ang katotohanan ang mismong wumasak sa kanila. Bago matapos ang gabi, habang abala ang lahat sa pakikipag-usap sa doktor, mabilis na kinuha ni Apple ang isang suklay na may ilang hibla ng buhok ni Lily. Maingat niya itong inilagay sa isang maliit na plastik. Gamit ang isang bulak na may bahid ng dugo ni Lily mula sa katatapos lang na injection. Naramdaman ni Apple ang bigat ng kanyang gagawin. "Patawarin niyo ako, pero kailangan kong malaman ang totoo." Bulong ni Apple sa hangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at takot habang nakatingin sa puting sobre na magdidikta kung siya ay isang hamak na yaya lamang o ang tunay na nagmamay-ari ng mga buhay na nasa loob ng kwartong yon. Ang bawat sandaling lumilipas sa loob ng mansyong Franco ay tila isang mabagal na paghila sa isang PC na malapit ng maputol. Para kay Apple, ang paghihintay sa resulta ng pagsusuri ay isang uri ng parusa na higit pa sa anumang hirap na naranasan niya sa trabaho. Sa bawat pagkakataong yayakapin siya ni Lily o hahawakan ni Liam ang kanyang kamay, tila may isang boses sa loob ng kanyang dibdib na sumisigaw, humihingi ng kumpirmasyon sa isang katotohanang natatakot siyang harapin. Isang gabi, habang natutulog ang mga bata sa tabi ni Apple, dahan-dahang pumasok si Luigi sa silid. Ang ilaw mula sa pasilyo ay lumilikha ng isang mahabang anino sa sahig. Nakita ni Luigi si Apple na nakasandal sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay pikit sa sobrang pagod, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa rin nakahawak sa kumot ni Lily. Sa unang pagkakataon, ang naninigigas na puso ni Luigi ay nakaramdam ng isang kakaibang lambot. Kinuha niya ang kanyang suot na jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Apple. "Salamat sa pananatili, Apple." Mahinang bulong ni Luigi. Ang kanyang boses ay puno ng pagkilala na hindi kayang bayaran ng pera. Ramdam ni Apple ang init ng jacket at ang bango ni Luigi na tila bumabalot sa kanya. Ngunit nanatili siyang nakapikit. Natatakot na baka ang anumang pagkilos niya ay mawasak ang payapang sandaling iyon. Kinabukasan, isang tawag mula sa klinika ang nagpatigil sa mundo ni Apple. Sa loob ng 2 oras na paghihintay sa klinika, ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Nang tawagin ang kanyang pangalan at iabot ng doktor ang puting sobre, tila nawalan ng hangin ang buong silid. Marahang binuksan ni Apple ang papel. Ang mga numero at salitang nakasulat doon ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanyang paningin. 79%. Probability of maternity, 79.9%. Sa gitna ng mataong pasilyo ng klinika, biglang bumigay ang mga tuhod ni Apple. Dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na semento. Ang kanyang likod ay sumandal sa pader habang ang kanyang mga kamay ay itinakip niya sa kanyang mukha. Walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig, ngunit ang bawat paghikbi ay yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang mga luha
ay mabilis na dumaloy. Nagbabasa sa papel na hawak niya. Mga anak ko, akin sila. Dugo ko ang nananalaytay sa inyo. Bulong ni Apple sa pagitan ng kanyang mga hagulgol. Ang lahat ng sakit ng nakaraan, ang pangungulila sa mga batang hindi niya akalaing makikita pa, at ang galit sa pagkakait sa kanya ng karapatang ito ay sabay-sabay na sumabog. Gusto niyang sumigaw sa tuwa, ngunit kasabay nito ay ang matinding pait na ang kanyang sariling mga anak ay kailangang dumaan sa ganitong hirap dahil sa kasinungalingan ng ibang tao. Tumayo si Apple, pinunasan ang kanyang mga luha ng may bagong determinasyon. Hindi na siya ang dating Apple na nagtatrabaho lamang para sa pera. Siya ay isang ina na handang bawiin ang lahat. Mabilis siyang bumalik sa mansyon. Ang bawat hakbang ay puno ng layunin. Sasabihin niya ang totoo kay Luigi. Ipaglalaban niya ang kanyang mga anak. Ngunit pagdating niya sa malaking pinto ng mansyon, sinalubong siya ng isang malamig at mapang-uyam na tinig. Isang tinig na tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng puot at pandidiri. Well, the cheap maid is back. Mukhang masyado ka nang naging komportable sa bahay na ito, ha? Nakatayo sa gitna ng sala si Vanessa. Lalong naging lunti ang kanyang mga mata sa galit habang nakatingin kay Apple. Ang kanyang nangiti ay tila isang babala ng isang darating na unos na handang sirain ang lahat ng binuo ni Apple. Nanlamig ang buong katawan ni Apple. Ang papel na naglalaman ng katotohanan ay mahigpit niyang itinago sa loob ng kanyang bulsa, habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na naghahanap ng paraan upang makaligtas sa kuko ng isang halimaw. Magagawa pa kaya niyang ilabas ang katotohanan o muli siyang lalamunin ng dilim na hatid ng babaeng nagnakaw ng kanyang buhay? Hubarin mo ang mga mamahaling damit na, yan Apple, kahit balutin ka pa ng ginto, amoy hampas lupa ka pa rin. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Vanessa ay tila mga talsik ng asido na humuhubog ng sugat sa pandinig ni Apple. Nakatayo ang babae sa gitna ng marangyang sala. Suot ang isang pulang bestida na kasing pula ng kanyang tila walang katapusang puot. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang bawat detalye ng anyo ni Apple, mula sa maayos na buhok hanggang sa mga kamay na dati ay puro kalyo, ngunit ngayoy tila nagsisimula ng kuminis dahil sa ginhawa ng mansyon. Para kay Apple, ang presensya ni Vanessa ay tila isang madilim na ulap na tumatakip sa araw na kasisikat pa lamang sa kanyang buhay. Ang papel na naglalaman ng katotohanan, ang katibayan na siya ang tunay na ina ni Liam at Lily, ay tila nagbabaga sa loob ng kanyang bulsa. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang saktan ang babaeng nagnakaw ng kanyang mga anak. Ngunit ang takot ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Anong ginagawa mo rito, Vanessa? Akala ko ba ay iniwan mo na kami? Ang boses ni Luigi ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Mabilis na nagbago ang anyo ni Vanessa. Ang kaninang mapanguyam na muka ay biglang napalitan ng isang mapaglarong lungkot. Humakbang siya palapit kay Luigi. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa marmol na sahig na tila ba bawat hakbang ay isang pag-angkin muli sa teritoryong kanyang tinalikuran. Nagkamali lang ako, Luigi. Ang isang ina ay hindi kayang matiis ang kanyang mga anak, sabi ni Vanessa sa tonong punong-puno ng pagpapanggap. Lumingon siya kay Apple na may kasamang matalas na sulyap. At ikaw, Yaya, huwag mong isipin na dahil wala ako rito, ay maaari mo nang akitin ang asawa ko. Alam ko ang mga tulad mo. Gagamitin ang kunwaring kabutihan para makapanungkit ng bilyonaryo. Hindi nakaimik si Apple. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Ang bawat pangungutya ni Vanessa ay tila isang paalala ng malaking pader na naghihiwalay sa kanilang katayuan sa buhay.
Nang muling umalis si Luigi upang kausapin ang kanyang mga abogado, sinamantala ni Vanessa ang pagkakataon upang lapitan si Apple ng mas malapit, sapat na upang maamoy ng dalaga ang mamahaling pabango nito na tila amoy ng panganib. "Huwag kang magkakamaling ilabas ang anumang iniisip mo, Apple." Bulong ni Vanessa. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng pagbabanta. "Alam ko ang tungkol sa Nanay Rosa mo. Isang tawag ko lang sa ospital at titiyakin kong mawawalan siya ng kwarto at makina. Gusto mo bang mamatay ang nanay-nanayan mo dahil sa kahangalan mo? Manatili ka sa lugar mo bilang isang hamak na utusan. O titiyakin kong pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka." Ang puso ni Apple ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang katotohanang hawak niya ay tila naging isang sumpa sa halip na isang biyaya. Napatingin siya sa direksyon ng silid ng mga bata kung saan naroroon ang kanyang tunay na laman at dugo na ngayoy muling mapapasailalim sa kapangyarihan ng isang halimaw. Paano niya ipaglalaban ang kanyang mga anak kung ang buhay ng taong nagpalaki sa kanya ang nakataya? Hanggang kailan siya mananatiling piping saksi sa sarili niyang buhay habang ang ibang tao ang nagpapakasasa sa pagmamahal na dapat ay sa kanya? Ang katahimikan ni Apple ay tila isang malalim na hukay na unti-unting lumalamon sa kanyang pag-asa, habang ang halakhak ni Vanessa ay naging tila isang martilyo na pumupukpok sa bawat piraso ng kanyang nadudurog na puso. Ang gabi ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong mansyon ng mga Franco. Ngunit sa loob ng silid-aklatan ni Luigi, ang kadiliman ay tila mas malapot at mas masakit. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara sa ibabaw ng mesa, kung saan nakapatong ang isang baso ng alak na kalahati na ang bawas. Ang bawat buntong hininga ni Luigi ay nagdadala ng amoy ng pait at pagsisisi. Ang pagbabalik ni Vanessa ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa kapayapaang sinisikap niyang itayo para sa kanyang mga anak. Sa labas ng pinto, nakatayo si Apple, hawak ang isang tray na may mainit na tsaa. Nararamdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot kay Luigi, kundi dahil sa sakit na makita ang lalaking ito na unti-unting dinudurog ng sarili niyang mga alaala. Marahan siyang kumatok at nang walang sumagot, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang silid ay puno ng amoy ng luma at mamahaling alak. Nakita ni Apple si Luigi na nakasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay pikit at ang kanyang panga ay mahigpit na nakasara. Hindi nagsalita si Apple. Lihim niyang inilapag ang tsaa sa mesa at nagsimulang ayusin ang mga nagkalat na papel nang walang nililikhang ingay. Sa bawat kilos niya, tila isang banayad na hangin ang pumasok sa loob ng masukal na silid. "Bakit nandito ka pa, Apple? Hindi ba dapat ay natutulog ka na?" Ang boses ni Luigi ay paos, puno ng pagod na tila nagmula pa sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. "Hindi po ako makatulog, Sir Luigi. Alam ko pong mahirap ang mga nangyayari ngayon," sagot ni Apple sa tonong kasing lambot ng pelus. Dumilat si Luigi at tumingin kay Apple. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang mukha ni Apple ay tila isang anghel na nagdadala ng liwanag. Hindi na napigilan ni Luigi ang sarili. Ang pader na binuo niya sa loob ng maraming taon ay tila gumuho sa isang saglit. Yumabog ang kanyang mga balikat sa isang malalim na buntong hininga. "Minsan, iniisip ko kung anong kasalanan ang nagawa ko para ganito ang mangyari sa mga anak ko." Pag-amin ni Luigi, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. "Akala ko ay mapoprotektahan ko sila. Pero tila ba kahit anong yaman ang meron ako, wala akong silbi laban sa kasamaan ni Vanessa. Pakiramdam ko ay isa akong bigo, Apple. Isang bigong ama." Hindi nakatiis si Apple. Lumapit siya at marahang tumayo sa tabi ng upuan ni Luigi. Sa isang pagkakataong hindi nakaplano, dahan-dahang inihilig ni Luigi ang kanyang ulo sa balikat ni Apple.
Naramdaman ni Apple ang bigat ng katawan ng lalaki. Ang bawat paghinga nito na tila isang pagsusumamo para sa kaligtasan. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, ngunit nanatili siyang matatag. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok ni Luigi. Isang pagkilos na puno ng pag-aalaga at pag-unawa. Hindi po kayo bigo, sir. Ang pagmamahal niyo sa mga bata, iyon ang pinakamahalaga. Bulong ni Apple habang ang sarili niyang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisngi. Kakayanin natin ito. Hindi ko po kayo iiwan, pangako. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, kinuha ni Luigi ang kamay ni Apple at mahigpit itong hinawakan. Ang init ng kanilang mga palad na nagdikit ay tila isang pangako ng pag-asa sa gitna ng unos. Ang bawat segundong lumilipas ay puno ng isang damdamin na mas malalim pa sa pagkakaibigan, isang ugnayang nabuo sa gitna ng sakit at pagdurusa. Sandaling tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Isang bilyonaryong sugatan at isang inang nagtatago ng katotohanan. Nang sumapit ang madaling araw, ang kapayapaang yon ay biglang nabasag. Ang tunog ng matitigas na katok sa dambuhalang gate ng mansyon ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Kasunod ang malakas at paulit-ulit na busina ng mga sasakyan. Mabilis na nagising si Apple mula sa kanyang pagkakasandal sa gilid ng mesa. Pagkabukas ng pinto ng mansyon, tumambad ang ilang lalaking nakauniforme ng pulis. May dalang mga dokumentong may opisyal na selyo. Sa likuran nila, nakatayo si Vanessa na may isang mapanuyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Nandito kami para arestuhin ang babaeng nagngangalang Apple. Ang boses ng pulis ay malamig at walang konsiderasyon. Inirereklamo ka ng pagnanakaw ng mga mahahalagang gamit at sadyang pagbabanta sa buhay ng asawa ni Mr. Franco. Nanlamig ang buong pagkatao ni Apple. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinagmamasdan ang bakal na posas na inilabas ng isa sa mga pulis. Sa gitna ng gulo, ang tanging nakikita niya ay ang mapang-aping mukha ni Vanessa na tila nagsasabing ito pa lamang ang simula ng kanyang pagbagsak sa impyerno. Ang loob ng selda ay malamig, puno ng amoy ng kalawang at alikabok, na tila babawat hininga ni Apple ay nagdadala ng bigat ng kawalan ng katarungan. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumatagas na tubo sa kisame ay lumilikha ng ritmo na tila ba nanunukso sa kanyang kalagayan. Nakaupo si Apple sa isang matigas na bangkong kahoy. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang sariling katawan upang labanan ang panginginig. Hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa takot para sa kanyang mga anak na naiwan sa kuko ng isang halimaw. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tunog ng matitigas na hakbang ng mga sapatos na may mataas na takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng presinto. Tumigil ang tunog na yon sa harap ng rehas ni Apple. Lumitaw ang mukha ni Vanessa na kahit sa gitna ng madilim na lugar ay nagagawa pa ring magmukhang luntian at mapanuri. Ang kanyang labi ay nakakurba sa isang mapang-aping ngiti habang pinagmamasdan ang nanunuyong labi at gulugulong buhok ni Apple. Tingnan mo ang sarili mo, Apple. Mula sa malambot na kama sa mansyon, bumalik ka rin sa putikang pinanggalingan mo. Ang boses ni Vanessa ay puno ng lason. Bawat salita ay sadyang idinidiin upang durugin ang espiritu ng dalaga. Diyan ka nababagay, sa likod ng mga rehas, kasama ng mga basura. Huwag mong isiping ililigtas ka ni Luigi. Ngayon, ako na ang reyna sa bahay na yon. Hindi yumuko si Apple. Sa kabila ng pagod at takot, itinaas niya ang kanyang mukha at tiningnan ng diretso sa mga mata si Vanessa. Ang apoy ng determinasyon ay nagniningning sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang pader na semento. Maaaring makuha mo ang kalayaan ko, Vanessa, at maaari mo akong itapon sa pinakamadilim na butas. Ang boses ni Apple ay mahinahon
ngunit may talas sa megasero. Pero hinding-hindi mo kailanman makukuha ang pagmamahal ni Liam at Lily. Hindi kanila nanay. Dahil ang isang ina ay hindi kailanman magagawang saktan ang kanyang mga anak para lamang sa sarili niyang kapakanan. Alam nila ang amoy ng tunay na pagmamahal at hinding-hindi nila yon malilimutan. Namuti ang mukha ni Vanessa sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang hawak ang kanyang mamahaling bag. Ngunit bago pa siya makasagot, ang tinig ng isang pulis ay nagpahinto sa kanya. Pinayagan na ang pulisan ni Apple. Sa labas ng presinto, ang ulan ay malakas na bumubuhos. Tila ba ang langit ay nakikidalamhati sa gulo ng buhay. Nakatayo si Luigi sa tabi ng kanyang itim na sasakyan. Basang-basa ang kanyang mamahaling suit. Ngunit hindi niya ito alintana. Sa sandaling makita niya si Apple na lumalabas mula sa pintuan ng presinto, mabilis siyang lumapit. Hindi siya nag-atubili. Hinubad niya ang kanyang suot na coat at maingat na ibinalot ito sa nanginginig na katawan ni Apple. "Ligtas ka na, Apple. Nandito na ako." Bulong ni Luigi. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa mga balikat ni Apple upang bigyan ito ng init. Sa gitna ng lamig at dilim, isinandal ni Apple ang kanyang ulo sa dibdib ni Luigi. Ang bango ng pabango ng lalaki na may halong amoy ng ulan ay unti-unting pumawi sa masangsang na amoy ng selda na tila ba lumalamon sa kanyang pagkatao kanina. Naramdaman niya ang malakas at mabilis na tibok ng puso ni Luigi. Isang patunay na ang lalaking ito ay dumaan din sa matinding takot para sa kanya. Ang gintong sandaling iyon, sa ilalim ng baha ng ulan, ay naging simbolo ng kanilang pagkakaisa laban sa malupit na mundo. Habang lulan ng sasakyan patungo sa mansyon, naramdaman ni Luigi ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng bulsa. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang audio file. Nang pindutin niya ito, ang paligid ay biglang tumahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ungol ng makina ng sasakyan at ang boses na nanggagaling sa speaker ng telepono. Isang boses na tila may daladalang katotohanang yayanig sa kanilang pundasyon. Ngunit bago pa matapos ang pakikinig, mabilis na tumunog ang isa pang tawag. Si Manang Fe ang tumatawag. Ang kanyang boses ay puno ng histerya at paghagulgol na halos hindi na maintindihan. "Sir Luigi, si Lily. Itinakbo namin siya sa ospital. Hindi na siya humihinga, sir. Wala na siyang malay." Ang sasakyan ay biglang huminto sa gitna ng kalsada. Ang gulong ay lumikha ng isang matinis na tunog sa basang semento. Nanlaki ang mga mata ni Apple. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok, habang ang kanyang isipan ay binalot ng isang nakakatakot na katotohanan. Ang kanyang anak ay muling nasa bingit ng kamatayan. At sa pagkakataong ito, tila wala ng oras ang natitira para sa mga lihim. Ang amoy ng luma at matapang na kemikal sa loob ng ospital ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Luigi. Sa labas ng silid ng intensive care unit, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga air conditioner at ang mabibigat na yabag ng mga nurse na mabilis na naglalakad. Ang doktor na may pagod na mga mata ay dahan-dahang lumabas at tumingin kay Luigi ng may lungkot. "Mr. Franco, kailangan nating maging tapat sa sitwasyon. Ang tuyo ni Lily ay tuluyan ng humihina. Kung hindi tayo makakahanap ng tugmang donor sa loob ng susunod na 48 oras, maaring hindi na kayanin ng kanyang maliit na katawan." Ang bawat salita ng doktor ay tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw ni Luigi. Napasandal siya sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humihinga ng malalim. Sa tabi niya, biglang humagulgol si Vanessa. Ngunit ang tunog ng kanyang iyak ay tila walang buhay. Tila ba isa lamang itong papel na pinupunit para sa palabas. "Oh Diyos ko, ang kawawa kong anak!" Sigaw ni Vanessa habang nakatakip ang mga kamay sa mukha. "Luigi, gawin mo ang lahat. Pero, alam mo naman ang kalagayan ko. Di ba? Sabi ng doktor ko sa Europe, mahina ang resistensya ko.
Baka mapahamak din ako kung pipilitin kong mag-donate. Gusto ko man, pero baka mawalan pa ng ina ang mga bata. Tiningnan ni Luigi si Vanessa. Sa gitna ng kanyang matinding pighati, naramdaman niya ang isang kakaibang pait. Ang babaeng ito ay nagsasalita tungkol sa sarili niyang kaligtasan habang ang kanilang anak ay unti-unti nang binabawian ng buhay. Binalot siya ng matinding pagkadismaya, ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya muli ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Dahan-dahan niyang binuksan ang audio file na ipinadala ng hindi kilalang numero. Inilapit niya ang speaker sa kanyang tenga habang naglalakad palayo sa gulo ng pasilyo. Ang boses na nanggaling sa recording ay naging dahilan upang tumigil ang daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Siguraduhin mo na ang surrogate ay galing sa malayo at walang koneksyon sa atin. Ang boses ni Vanessa ay malinaw, puno ng lamig, at walang bahid ng pagmamahal. Ayokong masira ang katawan ko sa pagbubuntis. At higit sa lahat, siguraduhin mong walang makakaalam na itlog ng isang hampas lupang babae ang ginamit ko para sa mga batang ito. Pagkatapos nilang iluwal, bayaran mo siya at paalisin. Ang mga bata ay magiging akin at ang ganda ko ay mananatili. Ang bawat salitang hampas lupa at ayokong masira ang katawan ko ay tila mga saksak ng kutsilyo sa pandinig ni Luigi. Ang lahat ng alaala ng kanilang 5 taong pagsasama, ang pagpapanggap ni Vanessa na nahirapan siya sa panganganak, ang mga kunwaring sakripisyo niya bilang ina, ay tila mga piraso ng salamin na sabay-sabay na nagkadurog-durog sa paanan ni Luigi. Ang buong buhay niya ay binuo sa isang malaking kasinungalingan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lamang isang taksil, kundi isang halimaw na walang kaluluwa. Ang galit ng isang ama ay biglang sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Lumingon si Luigi kay Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang panga ay mahigpit na nakasara. Hindi na siya nakapagsalita pa ng maayos. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagnanais na ilayo ang kanyang mga anak sa lason na dala ng babaeng ito. Lumayo ka sa amin, Vanessa. Ang boses ni Luigi ay mababa, ngunit puno ng panganib na tila isang dumadagundong na kulog bago ang unos. Huwag na huwag ka nang magtatangkang humawak sa mga bata. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung anong klaseng demonyo ka. Hindi na hinintay ni Luigi ang sagot ng nanlalaki ang matang si Vanessa. Mabilis siyang bumalik sa direksyon ng kwarto ni Lily, kung saan nakita niya si Apple na kausap ang doktor. Nakasuot na si Apple ng puting gown para sa mga bibisita sa ICU. At ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na tila ba handa siyang ibigay ang sariling buhay para sa bata. Doc, ituloy niyo na po ang test sa akin. Ang boses ni Apple ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Kahit anong panganib gagawin ko. Sabi niyo po ay bihira ang 100% match kung hindi ka dugo. Pero nararamdaman ko po, Doc. Nararamdaman ko na ako ang makakaligtas sa kanya. Tumigil si Luigi sa tapat ng pinto, nakatingin sa likuran ni Apple. Ang mga salita nito ay tila isang sagot sa isang panalangin hindi pa niya nabibigkas. Ikaw ba? Ang tanging naibulong ni Luigi, habang ang katotohanang matagal nang nakatago, ay unti-unti nang naglalawa sa kanyang isipan. Kasabay ng tunog ng makina ng puso ni Lily, na tila ba tumitibok na ngayon sa iisang ritmo, kasama ang pusong nagdurugo ni Apple. Ang amoy ng antiseptic sa pasilyo ng ospital ay tila naging mas matapang, pumahalo sa amoy ng tuyong luha at pag-asa. Sa loob ng maliit na silid, bago ang operasyon, nakatayo si Luigi sa harap ni Apple. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang pirasong papel na tila ba ito ang pinakamabigat na bagay sa mundo. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang, puno ng pait at matinding pagkalito. Bakit, Apple? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Hindi nakaimik si Apple. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa sahig
habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang puting gown. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang lukot at basang papel. Ang resulta ng DNA test na matagal na niyang iniingatan. Ibinigay niya ito kay Luigi nang may nanginginig na mga kamay. Patawarin mo ako, Luigi. Hindi ko alam nung una na sila ang mga anak ko. Ang boses ni Apple ay basag. Puno ng bawat hikbi na pilit niyang itinago sa loob ng maraming taon. Noong ibinigay ko ang itlog ko para iligtas ang nanay ko, akala ko ay wala na silang koneksyon sa akin. Pero nung makita ko sila, nung maramdaman ko ang yakap nila, alam ko na sa puso ko na akin sila. Dugo ko ang nananalaytay sa kanila bago ko pa nalaman ang nakasulat sa papel na yan. Ang katotohanan ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpaguho sa natitirang lakas ni Luigi. Binitawan niya ang papel at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay itinakip niya sa kanyang mukha habang ang kanyang mga balikat ay nayayawin sa matinding hagulgol. Ang lahat ng pasasalamat, pagsisisi at paghanga para sa babaeng nasa harap niya ay sabay-sabay na sumabog. Isang inang nag-alay ng sarili para sa kanyang magulang at ngayoy handang mamatay para sa kanyang mga anak. Ang gintong sandali ay naganap nang kailangan ng iwil si Apple patungo sa operating room. Habang nakahiga siya sa gurney, hinawakan ni Luigi ang kanyang kamay ng napakahigpit. Sa gitna ng malamig na ilaw ng pasilyo, nagsimulang humunini si Apple ng isang pamilyar na himig. Isang oyaye na palagi niyang kinakanta, kina Liam at Lily, upang mapatigil ang kanilang pag-iyak. Ang kanyang boses, bagamat mahina dahil sa takot, ay tila isang anghel na naghahatid ng kapayapaan sa gitna ng unos. Alagaan mo ang mga anak natin, Luigi. Bulong ni Apple bago siya tuluyang ipasok sa loob ng malamig na silid ng operasyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Luigi hanggang sa sumara ang mabigat na pinto. Nag-iiwan ng isang huling sulyap ng pagmamahal na tila ba isang pamamaalam. Sa loob ng operating room, ang katahimikan ay nababasag lamang ng ritmo ng mga makina at ang mahinang tunog ng mga kagamitang bakal. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na kumikilos. Ngunit sa gitna ng maselang proseso ng pagkuha ng tulyo, ang maayos na tunog ng heart monitor ay biglang nagbago. Ang mabilis at pantay na ritmo ay naging isang matinis at mahabang tunog na tila ba nanunuot sa bawat sulok ng silid. Cardiac arrest! Ihanda ang defibrillator. Nawawalan na tayo ng pulso. Ang sigaw ng doktor ay umaling-awngaw sa buong silid, puno ng taranta at kaba. Ang katawan ni Apple ay biglang umangat mula sa higaan ng ilapat ang aparato, ngunit ang linya sa screen ay nanatiling tuwid. Ang katahimikan ay tila naging isang dambuhalang halimaw na lumalamon sa bawat segundo ng pag-asa. Sa labas, si Luigi ay nakasandal sa pader. Ang kanyang puso ay tila tumigil din sa pagtibok habang pinagmamasdan ang pulang ilaw sa itaas ng pinto na tila ba naghuhudyat ng isang katapusang hindi niya kayang tanggapin. Ang bawat tibok ng orasan sa pasilyo ng ospital ay tila isang mabagal na pagpukpok sa dibdib ni Luigi habang naghihintay ng balita mula sa operating room. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Hinubad ang kanyang surgical mask at nagpakita ng isang pagod, ngunit panatag ng ngiti. Ang himala ay naganap. Muling tumibok ang puso ni Apple at ang operasyon para sa paglilipat ng tulyo kay Lily ay naging matagumpay. Isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala kay Luigi. Tila ba ang lahat ng bigat sa kanyang mundo ay biglang gumaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay pansamantala lamang. Habang si Apple ay dahan-dahang nagpapagaling sa loob ng recovery room, ang katahimikan ng espesyal na palapag ng ospital ay muling ginulo ng matitigas at mabilis na hakbang ng mga sapatos na may mataas na takong. Ang tunog ng pagbukas ng pinto
ay yumanig sa mga dingding at pumasok si Vanessa kasama ang dalawang lalaking nakabarong na halatang mga abogado at ilang tauhan ng kapulisan. Nandito ako para kunin ang anak ko. Ang sigaw ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, puno ng huwad na galit at desperasyon. Luigi, wala kang karapatang ilayo sa akin si Liam. Ako ang legal na ina at ayon sa batas, sa akin sasama ang bata. Tinangka ni Manang Fe na humarang sa pinto. Ang kanyang matatandang kamay ay nakataas bilang proteksyon sa silid ni Liam. Madam, maawa po kayo sa mga bata. Huwag niyo po silang gamitin sa ganitong gulo. Pagsusumamo ng matanda. Ngunit ang tanging nakuha niya ay isang malakas at malutong na sampal mula kay Vanessa na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Manang Fe ay tila isang latay sa dangal ng buong tahanan. Huwag mo akong pangaralan. Utusan ka lang. Asik ni Vanessa, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at sa takot na baka tuluyan na siyang mawalan ng yaman. Bago pa man makahakbang si Vanessa patungo sa silid ni Liam, lumitaw si Luigi mula sa kanto ng pasilyo. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na bakal na hindi matitinag. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata, kundi isang matinding pagkasuklam na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang maduming mantsa sa kanyang buhay. Hindi kailangan ng aking mga kamay para pabagsakin ka, Vanessa. Ang boses ni Luigi ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong paligid. Inilabas niya ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumentong magpapatunay sa lahat ng kasamaan ng babae. Nandito ang lahat. Ang ebidensya ng iyong pakikipagsabwatan sa doktor para pekein ang iyong medical records, ang mga transaksyon sa pagbili ng itlog mula sa isang ilegal na ahensya at ang mga ebidensya ng iyong panunuhol sa mga opisyal para makuha ang aking mga ari-arian. Ang mga abogado ni Vanessa ay biglang napaatras nang makita ang mga dokumento. Ang mga pulis na kasama ni Vanessa ay dahan-dahang lumapit sa kanya, hindi para sundin ang kanyang utos, kundi para isilbi ang warrant of arrest para sa mga kasong estafa, falsification of documents at child endangerment. Ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Vanessa ay biglang napalitan ng isang hilaw na takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang inilalagay ng mga pulis ang bakal na posas sa kanyang mga pulso. Tapos na ang laro, Vanessa. Hindi ka na muling makakalapit sa pamilya ko. Ang bawat sentimo na kinuha mo ay ibabalik mo. At ang bawat sakit na idinulot mo ay pagbabayaran mo sa likod ng rehas. Pagkatapos ni Luigi, habang pinagmamasdan ng kanyang asawa na tila isang basurang itatapon na. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkatalo, ang kabaliwan ni Vanessa ay tuluyan ng sumabog. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang makakita siya ng pagkakataong makatakas sa pagkakahawak ng pulis, binuhat niya ang isang maliit na kutsilyo na ginamit sa paghiwa ng prutas sa malapit na mesa. Ang liwanag ng bakal ay kumislap sa ilalim ng puting ilaw ng ospital habang tumatakbo siya patungo sa silid kung saan natutulog ang walang malay na si Apple. Kung hindi kayo magiging sa akin, walang magiging masaya sa mundong ito. Ang hiyaw ni Vanessa ay tila isang boses ng demonyo na naghahanap ng huling biktima habang mabilis siyang sumusugod patungo sa silid ng inang nagbuwis ng buhay para sa kanyang mga anak. Ang pintong gawa sa mabigat na kahoy ay humampas sa dingding ng may matinding lakas, tila ba naghuhudyat ng pagdating ng isang sumpa. Sa gitna ng puting silid, kung saan mahimbing na natutulog at nagpapagaling si Apple, pumasok si Vanessa na parang isang bagyong may dalang kamatayan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, walang bakas ng katinuan, habang ang hawak niyang kutsilyo ay kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital. Hindi nag-isip si Luigi. Sa isang iglap, bago pa man makalapit ang matalas na dulo ng bakal sa walang laban na si Apple, inihalang ni Luigi ang kanyang buong katawan. Siya ang naging pader,
Ang huling depensa para sa babaeng nagbigay ng bagong buhay sa kanyang mga anak. Naramdaman ni Luigi ang matinding init na gumuhit sa kanyang braso nang sumagi ang talim ng kutsilyo. Isang hapdi na tila ba nagniningas na uling na dumikit sa kanyang balat. Ang mga puting manggas ng kanyang polo ay mabilis na nabahiran ng kulay pula. Ang likido ay unti-unting kumakalat na tila ba isang mapa ng kanyang sakripisyo. Ngunit sa halip na dumaing sa sakit, mas lalo pang hinigpitan ni Luigi ang kanyang pagkakatayo. Hinarangan ng bawat anggulo kung saan maaaring saktan ni Vanessa ang kanyang mahal sa buhay. Tama na, Vanessa. Ang boses ni Luigi ay dumadagundong sa loob ng silid, puno ng awtoridad at matinding pagkasuklam. Huwag na huwag mong itatangka na saktan ng babaeng ito. Kahit sa huling hininga ko, hindi kita hahayaang lumapit sa kanya. Mabilis na nakapasok ang mga pulis at mga security guard. Ang tunog ng mga bakal na posas na muling isinasara ay umalingaw-ngaw sa silid. Kasunod ang marahas na paghila kay Vanessa palayo. Ang mga hiyaw ni Vanessa ay unta-unting naging mahinang alingaw-ngaw sa pasilyo. Tila ba isang demonyong ibinabalik sa kanyang kulungan. Nabalik ang katahimikan. Isang katahimikang nababalutan ng takot at pag-aalala. Dahan-dahang imulat ni Apple ang kanyang mga mata mula sa kanyang mahimbing na pagkakaidlip. Ang unang tumambad sa kanyang paningin ay ang namumutlang mukha ni Luigi at ang duguang braso nito na nakaharang pa rin sa kanyang harapan. Ang bawat patak ng pula sa puting sahig ay tila isang saksak sa puso ni Apple. Sir Luigi, ang dugo niyo. Bakit? Ang boses ni Apple ay nanginginig, puno ng pangamba, habang pinipilit niyang bumangon kahit mahina pa ang kanyang katawan. Dahan-dahang lumuhod si Luigi sa tabi ng kama ni Apple. Hindi alintana ang sakit sa kanyang sugat. Ginamit niya ang kanyang kabilang kamay upang marahang hawakan ang pisngi ni Apple. Ang kanyang mga daliri ay tila humihingi ng tawad sa lahat ng gulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay kasing lamig ng yelo, ay ngayoy puno ng luha at pagsusumamo. Shh! Huwag kang matakot, Apple. Ligtas na tayo. Wala nang mananakit sa inyo ng mga bata. Bulong ni Luigi. Ang kanyang tinig ay kasing lambot ng hangin sa madaling araw. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ko nahahayaang mawala kayo sa paningin ko. Ikaw ang nagligtas sa aming lahat. At ngayon, hayaan mo namang ako ang maging proteksyon mo. Ang gintong sandali ay nabalot ng emosyon nang idikit ni Luigi ang kanyang noo sa noo ni Apple. Naramdaman nila ang init ng bawat isa, ang bawat paghinga na tila ba isang pangako ng bagong simula. Ang mga luha ni Apple ay dahan-dahang pumatak, humahalo sa mga daliri ni Luigi. Sa gitna ng amoy ng gamot at dugo, ang pag-ibig na matagal nang kinikimkim ay tuluyan ng naging isang matibay na pundasyon, isang pader na hindi na kailanman matitibag ng anumang bagyo. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng mansyon ay tila ba isang mainit na yakap mula sa langit. Nagpapahiwatig na ang pinakamatinding bagyo sa buhay ni na Apple at Luigi ay tuluyan ng lumipas. 3 linggo matapos ang madugong insidente sa ospital, sa wakas ay nakabalik na si Apple sa tahanang dati ay itinuturing niyang bilangguan ng kanyang mga lihim. Ngunit ngayoy tila isang kanlungan ng kanyang puso. Ang bawat hakbang ni Apple sa mahabang pasilyo ay wala ng kasamang takot. Ang dating malamig at masukal na mansyon ay tila nabuhay. May mga sariwang bulaklak sa bawat sulok at ang amoy ng nilulutong pagkain ay humahalimuyak sa hangin. Ngunit sa kabila ng kaginhawaan, may mga bakas pa rin ng trauma na naiwan sa kanyang isipan. Sa bawat malakas na tunog ng pagsara ng pinto o bigla ang paggalaw sa kanyang paligid, hindi maiwasan ni Apple ang mapatalon at hanapin ang mukha ng mga bata. Mama! Mama! Laro na tayo? Ang sabay na sigaw ni Liam at Lily habang mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Ang salitang mama ay tila isang himig na nagpapayanig sa kaluluwa ni Apple. Sa bawat pagkakataon
Natatawagin siyang ganoon ng mga bata. Nakadarama siya ng isang uri ng kaligayahan na may halong pait ng nakaraan. Binuhat niya ang maliit na si Lily na ngayoy may masigla ng kulay ang mga pisngi habang hinahawakan naman ang kamay ni Liam. Ang kanilang mga tawa ay tila mga hiyas na nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Sa gitna ng kanilang kagalakan, lumabas si Luigi mula sa kusina. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot niya ang isang simpleng puting t-shirt at isang apron na may bahid ng uling at harina. Ang makapangyarihang CEO na kinatatakutan ng marami ay ngayoy tila isang ordinaryong lalaking nagpupumilit na matutunan ng sining ng pagluluto para sa kanyang pamilya. Apple, huwag ka munang magpagod. Sabi ng doktor ay kailangan mo pang magpahinga ng maayos. Ang boses ni Luigi ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa bawat kilos ni Apple. Ang gintong sandali ay naganap nang pilitin ni Luigi si Apple na maupo sa hapagkainan. Sinubukan niyang lutuin ang paboritong sinigang ni Apple, ngunit ang sabaw ay tila masyadong maasim at ang mga gulay ay medyo hilaw pa. Sa halip na madismaya, tiningnan ni Apple ang uling na nasa noo ni Luigi at ang kanyang pawisang mukha. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Apple. Isang tunay at malayang tawa na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kulang pa po sa bagoong Sir Luigi. Biro ni Apple habang pinupunasan ang uling sa noo ng lalaki gamit ang kanyang mga daliri. Ang hapdi ng sugat sa braso ni Luigi ay tila nawala nang maramdaman niya ang dampi ng kamay ni Apple. Hinawakan niya ang kamay nito at dahan-dahang idinikit sa kanyang pisngi. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Mga pangako ng katapatan, pasasalamat, at isang pag-ibig na dumaan sa apoy upang maging dalisay. Gayunpaman, sa likod ng bawat ngiti, alam ni Apple na may isang mahalagang bagay pa siyang kailangang gawin. Ang kanyang nanay Rosa ay ligtas na at nasa isang pribadong kwarto sa ospital, salamat sa kabutihan ni Luigi. Ngunit ang bawat gabi ay dinadalaw pa rin siya ng mga anino ni Vanessa. Ang mukha nito sa likod ng rehas na puno ng puot at ang pangambang baka isang araw ay muling magising ang masamang panaginip. Habang naghahanda sa pagtulog, napansin ni Apple na may isang bagay na tila kinukutkot sa isipan ni Luigi. Nakatayo ang lalaki sa harap ng salamin. Tila may hinahanap na lakas ng loob sa loob ng kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay palaging nasa loob ng kanyang bulsa. Tila may iniingatang kayamanan na hindi niya alam kung kailan dapat ilabas. Apple? Tawag ni Luigi sa gitna ng malamlam na ilaw ng kanilang silid. May gusto sana akong sabihin sa'yo bago matapos ang gabing ito tungkol sa ating kinabukasan. Ang kaba sa dibdib ni Apple ay muling nagbalik. Ang kanyang puso ay tumibok nang mabilis habang pinagmamasdan ang seryosong mukha ni Luigi na tila ba ang susunod na sasabihin nito ay magdidikta ng habambuhay na kulay ng kanilang mga mundo. Ang gabi ay balot ng isang mahiwagang katahimikan. Tila ba ang buong mundo ay tumigil sa pag-ikot upang bigyang daan ang isang sandaling nakatadhana. Sa loob ng malawak na sala ng mansyon, ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliliit na bumbilya ng chandelier na tila mga bituin sa kalangitan. Nakatayo si Apple malapit sa bintana, pinagmamasdan ng kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng marami ng pinagdaanang hirap, ngunit sa wakas ay natutunan ng ngumiti ng totoo. Dahan-dahang lumapit si Luigi sa kanya. Ang bawat hakbang ng lalaki ay may dalang bigat ng determinasyon. Nang maramdaman ni Apple ang presensya nito, lumingon siya at nakita ang isang ekspresyon sa mukha ni Luigi na hindi niya kailanman nakita noon. Isang halo ng kaba, pag-asa at wagas na pagmamahal. Biglang tumahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtibok ng kanilang mga puso na tila ba sumasabay sa iisang ritmo.
Dahan-dahang lumuhod si Luigi sa harap ni Apple, isang pagkilos na nagpasinghap sa dalaga. Hindi ito ang makapangyarihang bilyonaryo na nakilala ng mundo. Ito ay isang lalaking nag-aalay ng kanyang buong pagkatao sa babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa. Apple, panimula ni Luigi, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Pumasok ka sa buhay namin dahil sa isang kontrata. Binayaran kita para magpanggap, para maging anino ng isang inang kailangan ng mga anak ko. Pero sa bawat araw na lumilipas, ikaw ang naging tunay na liwanag sa madilim kong mundo. Ikaw ang nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi nabubuo sa papel, kundi sa bawat sakripisyo at pag-aalaga. Inilabas ni Luigi ang isang maliit na kahon na balot ng pulang pelus. Nang buksan niya ito, hindi isang dambuhalang brilyante ang tumambad kay Apple, kundi isang simple at eleganteng gintong singsing. Sa loob nito ay may nakaukit na 4 na pangalan: Luigi, Apple, Liam at Lily. Hindi na ito tungkol sa pera o sa obligasyon, Apple. Pagpapatuloy ni Luigi habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamasa-masa. Gusto kong maging asawa ka, hindi dahil kailangan ka ng mga bata, kundi dahil kailangan kita. Dahil ikaw ang buhay ko, hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa iyo habang buhay. Apple, papayag ka bang maging asawa ko sa harap ng Diyos at ng ating mga anak? Ang mga luha ni Apple ay hindi na mapigilan. Ang bawat pait ng kanyang nakaraan, ang kahirapan, ang pangungutya ni Vanessa, ang takot na mawalan ng anak, ay tila biglang naglaho at napalitan ng isang matamis na kapayapaan. Ang kanyang lalamunan ay nanikip sa sobrang kagalakan. Hindi siya makapagsalita, kaya tumango lamang siya ng paulit-ulit habang humahagulgol sa tuwa. Ang gintong sandali ay naganap ng mabilis na lumabas sina Liam at Lily mula sa likod ng malaking kurtina, kung saan kanina pa pala sila nagtatago. Sabay silang tumakbo at yumakap sa binti ni Luigi at Apple. Ang tawa ng mga bata ay tila mga kampanang naghahatid ng balita ng tagumpay. Yehey! Totoong mami na namin si Mami Apple! Ang masayang hiyaw ni Liam habang tumatalon sa tuwa. Maingat na isinuot ni Luigi ang singsing sa daliri ni Apple. Ang lamig ng bakal na dumampi sa kanyang balat ay tila isang mainit na pangako na kailanman ay hindi na siya mag-iisa. Hinila ni Luigi si Apple para sa isang mahaba at madamdaming yakap. Ang naging kasunod ay isang naging banayad at matamis na halik. Isang pagtatapat ng damdaming hindi na kailangan ng mga salita. Fade to black. Sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang liham ang dumating kinabukasan. Isang imbitasyon para sa isang pagtitipon na magaganap sa susunod na buwan. Ngunit bago pa man nila mabuksan ang kabuuan nito, ang atensyon ni Apple ay napalingon sa isang pamilyar na anino sa labas ng kanilang gate. Isang mukha mula sa kanyang nakaraan na hindi niya akalaing makikita pa sa gitna ng kanyang bagong buhay. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay tila isang banayad na haplos ng sutla sa balat ni Apple habang nakatayo siya sa harap ng salamin. Ang puting bestida na kanyang suot ay hindi lamang gawa sa mamahaling tela. Ito ay dinaliri ng bawat sakripisyo, luha, at pag-asang kanyang tinahak sa loob ng maraming taon. Ang bawat borda ng lace ay tila isang alaala ng kanyang pagiging matatag sa gitna ng unos. Dahan-dahang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Nanay Rosa na nakaupo sa isang maayos na wheelchair. Suot ang isang eleganteng kulay asul na gown. Ang mga mata ng matanda ay nanlalabo sa mga luha ng kagalakan habang pinagmamasdan ang kanyang anak-anakan. Hinawakan ni Apple ang mga kamay ng kanyang nanay. Ang mga palad na nagpalaki sa kanya sa gitna ng kahirapan ay ngayoy kasing init ng tagumpay. Napakaganda mo, Apple. Narating mo rin ang pampang pagkatapos ng mahabang paglangoy sa dagat ng hirap. Bulong ni Nanay Rosa, ang boses ay nanginginig sa kagalakan. Sapat na ito para sa akin. Ang makita kang masaya,
at may tunay na pamilya. Ang gintong sandali ay naganap nang magsimulang tumunog ang mahina at madamdaming himig ng organo sa loob ng maliit na kapilya sa tabi ng dagat. Ang bawat hakbang ni Apple sa mahabang pasilyo ay tila isang pag-iwan sa mga anino ng nakaraan. Sa dulo ng altar, nakatayo si Luigi. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Apple. Ang bilyonaryong dati ay walang pakiramdam, ay ngayoy tila isang batang lalaki na hindi mapigilan ang pagtulo ng luha habang pinagmamasdan ang kanyang magiging asawa. Sa bawat panunumpa na kanilang binitawan, ang hangin sa loob ng kapilya ay tila na puno ng kabanalan. Hindi kita pinili dahil sa kontrata, Apple. Pinili kita dahil ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling mabuhay. Ang boses ni Luigi ay puno ng katapatan na nagpasinghap sa lahat ng mga panauhin. Kabilang na si Manang Fe na panay ang punas ng luha sa kanyang panyo. Habang nagaganap ang masayang pagdiriwang sa kabilang dako ng mundo, sa loob ng isang malamig at madilim na selda, nakaupo si Vanessa. Ang kanyang dating marangyang anyo ay napalitan ng isang tiyak na kapansanan at kapayatan. Ang bawat tunog ng bakal na rehas ay tila isang paalala ng kanyang mga maling desisyon. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng puot, ay ngayoy wala ng buhay kundi ang anino ng pagsisisi at inggit, habang naririnig ang boses ng mga gwardya tungkol sa isang balitang kumakalat sa telebisyon. Ang kasal ng taon ng mga Franco. Ito ang kanyang karma, ang mabuhay sa gitna ng katahimikan at kawalan, malayo sa mga buhay na itinuring niyang basura. Bumalik ang tanawin sa tabing dagat, kung saan ang langit ay nagbibihis na ng kulay kahel at lila dahil sa paglubog ng araw. Magkayakap sina Luigi at Apple habang pinagmamasdan ang dalawang bata, si Liam at Lily, na masayang nagtatakbuhan sa buhanginan. Ang kanilang mga tawa ay tila isang musika na nagbibigay ng huling tuldok sa lahat ng pait ng nakaraan. Sana may baby brother pa kami, Mama, bulong ni Lily habang yumayakap sa binti ni Apple. Ang matamis na pamumula sa mga pisngi ni Apple at ang malapad na ngiti ni Luigi ay tila isang sagot na puno ng pangako. Sa gitna ng dambuhalang yakap ng kanilang pamilya, naramdaman ni Apple na sa wakas, ang kanyang paglalakbay ay nakarating na sa kanyang tunay na tahanan. Ang buhay na dati ay isang mapait na kasunduan ay naging isang walang hanggang awit ng pagmamahal. 2 taon ang mabilis na lumipas, tila ba ang panahon ay naging isang banayad na ilog na humuhugas sa bawat bakas ng pait at takot sa buhay ni Apple. Sa isang malawak at maaliwalas na rancho, sa gitna ng luntiang bukirin, ang katahimikan ng umaga ay binabalot ng awit ng mga ibon at ang amoy ng sariwang damo na may bahid pa ng hamog. Ito ang kanilang bagong simula. Malayo sa ingay ng syudad at sa mga anino ng nakaraan. Sa gitna ng isang malawak na beranda, nakaupo si Apple sa isang tumba-tumbang gawa sa matibay na nara. Sa kanyang mga bisig ay mahimbing na natutulog ang isang sanggol na lalaki, ang bunga ng wagas na pagmamahal nila ni Luigi. Ang bata ay may mga pilikmatang kasing haba ng kay Luigi at ang ilong na kasing talas ng kay Apple. Habang pinagmamasdan ng kanyang bunso, naramdaman ni Apple ang isang malalim na kapayapaan na tila ba isang mainit na kumot na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Wala na ang kaba, wala na ang pag-aalinlangan. Sa wakas, ang kanyang puso ay nakarating na sa dulo ng kanyang paghahanap. Mula sa malawak na damuhan, maririnig ang masasayang hiyaw ni Liam at Lily. Ang 2 bata ay abala sa pagpapalipad ng saranggola kasama ang kanilang daddy Luigi. Ang tawa ni Liam ay mas malalim na ngayon, puno ng kumpiyansa, habang si Lily naman ay tila isang munting diwata na walang tigil sa pagtakbo. Pinapanood sila ni Apple at sa bawat pagtalon ng mga bata, nararamdaman niya ang tagumpay ng kanyang bawat sakripisyo. Isang hapon bago ang araw na yon, nagtungo si Apple sa isang maliit na simbahan upang mag-alay ng bulaklak. Doon,
Sa katahimikan ng altar, muli niyang inalala si Vanessa. Hindi niya kinalimutan ang mga sakit na idinulot nito, ngunit pinili niyang bitawan ang lason ng galit. Sa kanyang panalangin, hindi niya hiningi ang kaparusahan para sa babae, kundi ang kapayapaan ng sarili nitong kaluluwa. Ang pagpapatawad ni Apple ay hindi para kay Vanessa, kundi para sa sarili niya, upang ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya ay manatiling dalisay at walang halong pait. Ang pagpapatawad ay ang huling susi na nagpalaya sa kanya mula sa lahat ng tanikalalang nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Luigi sa likuran ni Apple. Iniwan sandali ang mga bata sa pangangalaga ni Manang Fe na nakaupo sa malapit. Naramdaman ni Apple ang marahang pagyakap ni Luigi sa kanyang mga balikat mula sa likod. Inihilig ni Luigi ang kanyang muka sa leeg ni Apple, nilalanghap ang pamilyar at nakakalunod na bango ng babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Iniisip mo na naman ang nakaraan? Mahinang bulong ni Luigi. Ang kanyang boses ay puno ng lambing na tila ba isang haplos sa puso. Umiling si Apple at hinawakan ang kamay ni Luigi na nakapatong sa kanyang balikat. Hindi, Luigi. Iniisip ko lang kung gaano tayo kapalad. Na ang isang simpleng kontrata ay naging dahilan para mabuo ang ganito kagandang tahanan. Hinarap siya ni Luigi at hinalikan ang kanyang noo ng matagal at may paggalang. Ang pamilya Apple ay hindi lamang tungkol sa dugo o sa mga dokumento. Ito ay tungkol sa mga taong handang masaktan at magsakripisyo para sa isa't isa. Ikaw ang nagturo sa amin na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa bawat tawa ni Liam at Lily, at sa bawat gabi na mahimbing tayong nakakatulog dahil alam nating may nagmamahal sa atin. Sa paglubog ng araw, ang langit ay nagkulay ginto at lila. Tila ba nakikisaya sa katahimikang namamayani sa kanilang tahanan. Ang bawat karanasan, mula sa hirap ng pagtatrabaho, ang pait ng kasinungalingan, hanggang sa sakit ng operasyon, ay naging mga hibla ng isang makulay na habi. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang hangganan, at ang katotohanan, kahit gaano pa katagal itago, ay laging hahanap ng daan upang magbigay ng liwanag. Habang naglalakad ang buong pamilya pabalik sa loob ng kanilang bahay, bitbit ang kanilang mga saranggola at ang kanilang mga pangarap, naramdaman ni Apple na ang bawat patak ng kanyang luha noon ay naging mga perlas ng kaligayahan ngayon. Ang kanilang kwento ay hindi natatapos sa isang simpleng kasal, kundi sa bawat araw na pinipili nilang magmahal, magpatawad, at maging sandigan ng isa't isa. Ang tahanan ng kanilang mga puso ay sa wakas ay buo na, matatag, at punong-puno ng pag-asa na hindi na kailanman muling magdidilim.